Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, napaka-hyper ko ngayon dahil meron tayo ngayong breaking news na naman. Ayan, so nitong nakaraang linggo, napanood natin ang pagsisiwalat ni campaign manager Tobias. Ayan, the Congressman Toby po, no? Ang campaign manager po ng Alyansa, no? Ito po yung partido ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At naging maingay po yung kanyang revelasyon na totoo nga na bago ang eleksyon ay malawak po ang bayaran, no? Bayaran, ayan, para pumirma at ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ayan, so talamak po ang bayaran. Okay? Kaya marami pong mga kongresista ang pumirma to impeach the Vice President Sara Duterte. Yan, naging pag-amin po yan mismo ng campaign manager po ni BBM. Ayan. So, kaya nga po ang sabi nga ni Congressman Tovey ay kasalanan ito ni House Speaker Martin Romualdez. Okay. Pangalawa, dahil po doon sa findings ng Committee on Foreign Relations kaugnay sa pagpapadakip at pagpapaaresto o pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nalaman po ng taong bayan ng buong mundo ang kabulastugan, pambabaliwala, kalukuhan at pag-i-ignore, no, ng ilan sa mga cabinet officials ng ating pamahalaan. Hindi po nila kinilala ang ating konstitusyon. Hindi po nila kinilala ang saligang batas ng Pilipinas at hindi rin po nila inunawa ang Rome Statute of the International Criminal Court dahil ang idea nila, ang tanging layunin po nila ay mapatalsik, maalis sa kanilang landas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung ano po ang nasusulat sa ating saligang batas, sa konstitusyon, maging sa Rome Statute of the International Criminal Court ay hindi po nila sinunod. Okay? Kaya po natalo ang mga kongresista, no, na ngayon ay sila po ang binabalikan. Napanood din po natin ang pag-amin ni DILG Secretary, no, na isa po siya kasama si Anyo, kasama si sino nga ba ito? Si Anyo, si Gibo Teodoro, no, at si President Bongbong Marcos. Sila po ang nagplano para mapatalsik at madala sa Hague itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, so napanood din po natin kung paano nagsinungaling itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Okay? Napaamin din itong si CIDG Director Nicolas Torre III, no? At dahil nga po nasa bingit siya ng alanganin, so kumbaga during the Senate probe ni ni Senator Amy Marcos, ayan, sabi niya, tinanong siya kung sino nag-utos sa kanya na dalhin kaagad sa The Hague sa ICC itong si dating Pangulong Duterte. Ang sagot po niya ay si Marbil. So dahil dyan, nung matapos po ang Senate probe, ay nagsampa na po ng formal na kaso itong si Senator Amy Marcos sa mga opisyal po ng ating gobyerno para po sila po ay maimbestigahan kaugnay sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. At ngayon po ang kaso ay nasa Office of the Ombudsman na pinamumunuan po ni ni Ombudsman Samuel Martires. Ito po ang break news. Dahil sa nakaraang eleksyon, nalaman natin itong mga kalukuhang ito ng grupo ni House Speaker Martin Romualdez. No, babasahin ko po. Ito na po, no. President Ferdinand Marcos Jr. calls for the courtesy resignation of all of his cabinet secretaries following the results of the 2025 midterm elections. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. Ito po ang naging saad ni Pangulong Marcos Jr. This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency.
Those who have delivered and contribute to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for the comfort zone is over. He added in a statement released by Malacanang earlier today, May 22, 2025. Ayan, so mga kaibigan, lahat po ng cabinet officials ni President Bongbong Marcos Jr. ay pinagre-resign na niya. Okay, ang tanong nito, ang susunod na hakbangan nito, ibig sabihin, lahat po ng cabinet officials ni BBM na naging dahilan kung bakit nasa ICC ngayon si President Duterte ay dahil sa kanilang personal na intensyon, personal na motibo dahil takot sila kay Duterte. Galit sila kay Duterte dahil nung Pangulo po si President Duterte, ang kanilang masamang gawain ay talaga namang tinuldukan po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Lalong-lalo na po yung talamak na pagkalat ng droga. Yan po ang dahilan kung bakit nais nilang mawala si former President Duterte sa Pilipinas. Dahil yung mga negosyo po nilang related sa drugs, yung mga pangungurakot na ginagawa nila ay hindi nila nagawa ng maging Pangulo po si President Duterte dahil ayaw po ni President Duterte ng korupsyon. So pinalipas lamang po nila at nung Pangulo na po itong si BBM, saka po sila gumawa ng paraan para dalhin sa ICC itong si President Duterte. At ngayon na nga po, karma is digital. Okay. Sino-sino kaya ang mga papalit na cabinet officials ng administrasyon? Okay, so ano po ang masasabi ninyo mga kaibigan? So tuluyan na pong binagsak ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga cabinet secretaries. At ibig sabihin, hindi na po niya ito ipagtatanggol. Ayan. So, kawawa. Kawawa yung mga nagpagamit at nagpauto. Okay? So, kung kayo po ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na seryoso talaga si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. na makipagkasundo muli sa mga Duterte? Naniniwala ba kayo na seryoso siya? Na nakikipagkasundo siya muli sa mga Duterte? Ito po ang aking tugon po dyan. Ito po yung aking opinion. Kung seryoso po siya, ang tanging bagay na pwede niyang gawin, bukod sa pagpapatalsik sa kanyang mga cabinet officials, ay iuwi sa Pilipinas si former President Duterte. Pag hindi po niya naiuwi sa Pilipinas si former President Duterte, hindi po siya sincero na makipagbati. Okay? So, yan po. Kayo po, tanungin ko po kayo, guys. Agree ba kayo na at this point in time, kailangan na po ni President Bongbong Marcos Jr. na maging matapang, magkaroon ng boses. Pauwiin niya si President Duterte dito sa Pilipinas. Kung mayroon mang kaso laban kay former President Duterte, dito po nila kasuhan sa Pilipinas. Okay? So kung agree kayo, sabihin lang po ninyo ang dahilan. Agree ba kayo na ang susunod na steps na dapat gawin ni Bongbong Marcos Jr. kung talagang seryoso siya na makipagbati, makipagkasundo muli sa mga Duterte, pauwiin niya si Tatay Digong?